Okay, so tungkol naman sa manok ngayon ang ating topic. At this time, ito ay galing kay Kamukha TV 2019. Ito comment niya. Sir, lalaki ang native and babae ang Rhode Island Red. Lalabas ba ay maganda pa ding layer? Okay. Kamukha TV 2019. Based on my actual experience, at base na rin sa pag-aaral ko, mas maganda kung mag-upgrade tayo, yung higher bloodline or higher breed na species, dapat yun ang lalaki. No? At yung ina-upgrade natin na magiging offspring, dapat yun ang babae. Halimbawa, gusto nating i-upgrade ang native. No? Pag i-upgrade natin ang native, kailangan yung babae ang native. Ang lalaki dapat yun ang Rhode Island Red. Kung Rhode Island Red na lalaki kung Rhode Island Red ang materialis na gusto nating ipang-upgrade, no? Yung lalaki palagi dapat ang mas mataas ang bloodline or breed na pang-upgrade natin dapat, hindi yung babae. Okay? Ngayon, kunyari na lang ganun ang tanong mo. Kunyari ang tanong mo ay, Sir, lalaki ang Rhode Island Red at babae ang native. Kunyari, ganun ang tanong. Lalabas pang maganda ding layers. Hindi niya matatapatan yung parehas na Rhode Island Red ang babae at lalaki. No? Hindi niya matatapatan yon. Pero, mas magiging malaki ang offspring ng RIR na lalaki at native na babae. Mas magiging maganda ang malaki ang size ng kanilang offspring kumpara doon sa kung halimbawang parehas na native ang lalaki at babaeng manok. No? Mamamana din ng offspring yung kulay nung Rhode Island Red na tatay niya. Mamamana niya in the sense na hindi naman siya kasing kulay ng red talaga na Rhode Island Red, pero mas magiging dominant yung pagka-red niya. No? Yun ay kung halimbawa puti o kaya brown o red din ang kanyang nanay. Pero kung ang native ay black, no, based on my studies and experience din, dominante kasi ang kulay na black no? Regardless kung ang lalaki ang black o yung babae ang black. No? Mas kumbaga malakas ang dugo. Yun ang minsan sinasabi, term na ginagamit natin, di ba? Malakas ang dugo, no? Kumbaga gano'n, malakas ang dugo ng black. Okay? So, doon sa pangingitlog naman, medyo mas lalaki ang itlog kumpara doon sa mga purong native natin. Nung offspring, kapag ang tatay RIR, ang nanay ay native. Pero in terms of bilang ng itlog, matatapatan ba niya ang purong Rhode Island Red na between 280 to 310 eggs sa unang taon? Hindi. Based on experience ko na rin yon, kasi meron ako mga in-upgrade dito na mga native. Minsan pinopost ko nga dyan sa sa Facebook page, di ba? Nakikita nyo naman yon. So, Kamukha TV 2019, yun ang sagot sa katanungan mo. Ngayon, ano ba yung purpose natin? Bakit gusto nating i-upgrade na ganon? Tayo ba ay mag-experiment lang? Gusto lang nating ma-witness kung anong magiging kalalabasan? Kung yun ang objective, ayos lang. Pero kung ang gusto natin ay gusto nating matapatan, kung hindi man mahigitan, ang egg productivity ng puro na Rhode Island Red ay hindi po uubra. No? Kasi binasag na natin yung genome niya no? Yung kanyang DNA, binasag na natin kasi nag-infuse tayo ng dugo ng native. No? Tapos di pa natin alam kung purong native ba talaga yung babaeng manok na yun o hybrid na siya, kung ano-anong bloodline na meron siya. No? May dugong Texas na, may dugong native na siya, and so on and so forth. No? So, tukuyin muna kung ano objective natin. No? Bago tayo mag-infuse ng kung ano-anong bloodline, para hindi rin nasasayang yung panahon at saka yung resources, no? Yung gastos natin para sa experiment na gano'n. Kasi nasubukan ko na parehas yan. Okay? Ang ginagawa ko dun sa mga
pasobra ko na Rhode Island Red Roosters, yun, pinang-upgrade ko sila doon sa mga native ko. Nasubukan ko na rin pati sa mga Chabo chickens or yung mga bantam. Magkaiba yung Chabo eh. Japanese chicken yung Chabo. Iba rin naman ang bantam. Nasubukan ko na yan din. No? Parang higanti ang asawa nila. Parang pagkagano ng kalalabasan nan. Yung Chabo ay halos 1/8 lang ng timbang ng Rhode Island Red Rooster. Alamang kalahating kilo yun eh. No? Kahit 3 taon na yung Chabo chicken na babae, wala mang kalahating taon minsan. Wala mang kalahating kilo, kaya sakto lang siyang kalahating kilo. Yun. Okay, so yun lang, Kamukha TV, yun ang sagot sa tanong mo. Now, dun sa mga gustong matutunan yung lahat ng aking programa sa pag-aalaga ng manok, no, mula dun sa breeder selection program, housing program, vaccination program, feeding program, etc. Kahit anong mga programa pa yan para sa manok, nandyan sa description ng video yung link. May 3 modules tayo sa chicken farming seminar. Module 1 tungkol sa cultural management, Module 2 tungkol sa marketing, Module 3 tungkol sa economics, yung mga iba't ibang business models, pagkakakitaan na involve ang manok. Dun yung malalaman magkano ang tubo sa bawat business model at magkano ang kapital sa bawat business model. Para hindi lang kayo mag-aalaga ng manok tapos walang competition na involved, dinesisyonan nyo na gagawin natin, puro 5-month-old pataas ang benta natin. Hindi nyo na-compute na ang laki pala ng kapital na kailangan para mabuhay ninyo ang mga sisiw hanggang magsa 5 buwan sila ang edad, pataas. No? So, kailangan ang business model na ating susubukan ay yung kaya lang ng ating oras at ng financial capacity. Hindi po pwedeng, hindi uubra ang puro tapang lang ng loob sa negosyo. Kailangan, maliban sa tapang ng loob, may pera ka din para doon sa business model na ganon. Kakayanin din ng pera mo. No? Kung hindi pa kaya ng budget, yung business model na tigli 5 buwan pataas lang ang inyong ibebenta, doon muna kayo sa mas bata ang edad. Halimbawa, 1 month old, day old. Kung medyo hindi pa kaya, kahit day old pa yan, gawin na lang ninyo fertilized egg. At least hindi kayo mamumuhunan ng incubator kasi bebenta nyo mga fertilized egg eh. Okay? So, yung mga ganun bagay-bagay, matututunan nyo sa 3 modules na yon. At kung ako tatanungin ninyo, anong uunahin nyo? Pagbilis pa kay Alpha Adventure Farms ng Rhode Island Red o yung chicken farming seminar? Kahit konti lang ang kita ko sa chicken farming seminar, unahin nyo na yon. Unahin nyo na yung seminar bago ang manok. Ihuli nyo na ninyo ang pag-order ng manok sa akin. Okay? Dahil kawawa naman kayo. Kawawa din ang mga manok. Kung nauna ang manok sa bakuran ninyo, tapos wala pang gaanong alam paano sila alagaan. Hindi rin biro kasi ang presyo ng mga Rhode Island Reds na mabibili ninyo kay Alpha Adventure Farms. Ayan. Yung seminar natin, hindi yan live, no? Pre-recorded ang mga video. Kaya sa loob ng 1 taon, magkakaroon kayo ng access sa kung aling module man kayo nag-register. I-replay na ninyo ng i-replay, panoorin nyo kung kailan kayo bakante. Sana naman sa loob ng 1 taong nabigyan kayo na panahon, matapos nyo yon. Meron din yung e-certificate at meron din kayong libreng 30-day technical consultation via email. Siyempre, habang nanonood kayo, may mga naiisip kayong katanungan at hindi naman ako sasagot doon dahil pre-recorded video nga yun. Ipadala nyo sa akin through email at ako sasagot sa inyo mismo. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.